Kasi nga, dahil sa pagsipsip ninyo, doon ko sino mang animal na nag-utos sa inyo na ilipat yung chief of staff. Tandaan ninyo, ang Office of the Vice President, lahat ng karamihan, nandun ako karamihan ng mga nandun, mga abogado yun. O, ang mismong Vice President natin, abogado. Alam nila ang kanilang karapatan. Tandaan ninyo hindi po akusado yung Chief of Staff ni VP Sara Duterte. Hindi po kriminal. Hindi po convicted. Siya ay resource person na na-contempt lang. It doesn't mean guilty siya or anything. O it doesn't mean na meron siyang kasalanan. Talagang tarantado lang at abusado ang kamera. Tapos susunod kayo sa utos na pabalang, mali, at hindi naaayon sa batas. Tapos, pag nagalit, yung boss nung inuusig ninyo, magdedemanda kayo ng ganyan. Maling-mali ang ginawa ninyo, sir. Maling-mali. Kita nyo, piskal na nagsabi, di ba? Prosecutor's office na nagsabi. Walang timbang niyang akusasyon. Di pahiya kayo niyan. Hindi, mga kababayan, simple-simple, di ba pahiya ho sila niyan? Pahiya kayo sa ginawa ninyong yan. Hindi nyo ba nakikita? Enjoy na enjoy kayo. Hindi, didemanda namin si VP Sara Duterte dahil ganito siya, ganito siya. Ano sabi ng prosecutor's office? Tapon nyo na yung basura nyo na yung demanda nyo. Wala kayong basihan, wala kayong ebidensya. Hindi, hindi ako nagsabi niyan. Magandang araw mga banateros at eto na, pag-usapan na po natin itong mainit na issue na kung saan ay napahiya po si Marbil. Ayun. Napahiya po ang pinuno ng PNP na si Marbil. Bakit to kanyo? Kasi yung pagsampa-sampa ng kaso ng bata niya, hindi kinatigan ng piskal. So ibig sabihin po mga kababayan, iyak talo ito mga ito. Ibig sabihin po, yung kanilang mga aligasyon na kesyo inano ni Pangulo tuloy. Excited lang. Inano ni Vice President Sara Duterte itong pinalagan yung PNP. Ay naku po, mapapakita ho natin dito. Ipapaliwanag ho natin na talaga hong sablay. Alam mo naman di ba? Hari ng sablay, walang iba kung hindi si PNP Chief Marbil. Hari ng sablay po yan Kasi alam nyo naman ang mga desisyon yun sa buhay pagdating sa PNP, talaga sablay di ba? Kaya ngayon, eto na, di ba? Kung may pinakasuhan pa si VP Sara nung panahon na nagkakaroon ng aberya diyan sa HOR. Ang problema kasi dito, explain ko sa inyo. Ang problema ko kasi dito kay Marbil, ewan ko kung totoo yung sinasabi nila na tila sumusunod sa utos ni Speaker Romualdez at hindi ng Pangulong Marcos. Yun tanong, ito lang talaga, nagtatanong lang po tayo PNP Chief, kanino ka ba talaga? Sino ba talaga boss mo? Diretsuin mo nga kami. Kasi tila, ang nangyayari ngayon, tila ang boss mo si Romualdez Napaghalataan po natin yan nung panahon na nagkaroon po ng problema si VP Sara Duterte sa Kamara kung saan ipinakulong yung kanyang Chief of Staff at tila inutusan lang ng pamunuan ng PNP na na dalhin yung si Chief of Staff doon nagkasakit, dalhin ibalik sa kung saan man sa public hospital kahit hindi kayang gamutin. Tila ganun Alam niyo ba, ito para lang sa inyong kaalaman, alam niyo ba ang PDL? Okay? Ang PDL po, kung sakasakali mga, iba pa ho itong usapan sa Chief of Staff hindi ho PDL yung Chief of Staff ni VP Sara Duterte Pero sabi nila, pagdating ho sa PDL, pagka kunwari nagkasakit ito, maaari itong mamili ng kanyang ospital na nais. Kunwari pinayagan siya ng particular na authority at that time
Kasi pwedeng yung korte magsabi sa kanyang i-hospital siya, o di kaya pag talagang emergency, pwede yung BJMP. At hinahayaan po, pinapayagan po ng isang PDL o may sakit, nagkasakit o may emergency, maaari po siyang mamili ng kanyang ospital. Ha? Kung private, babayaran niya po ito, at kung public, maaari hong government ang magbayad doon ito. Kuwari, hindi mo kaya magbayad ng private. So, ano ibig ko lamang pong sabihin? Yung PDL nga, may karapatan na mamili. Ang logic po daw kasi niyan, nung tinanong ko sa isang may alam mo dyan, na isang nasa uniform personnel, ang logic po kasi niyan, siyempre, pagdating sa buhay mo, ikaw ang mamimili na kung sinong gagamot sa'yo. Diba? So, gayon din. Ito, isipin nyo na lamang po, isipin nyo na lamang po nung panahon na kung saan yung chief of staff ni Vice President Sara Duterte hinimatay, yung chief of staff ni VP Sara Duterte ay talagang nahirapan na huminga, at nung dinala sa ospital, it took a while, di ba? We were there. Ang tagal bago nila pinapasok yung ambulansya, ang tagal bago nakalabas yung chief of staff at nadala sa ospital. At nung dinala nga po doon sa isang sa veterans, hindi ho kaya yung mga dapat gawin, kasi nga puno rin ho yun. Kasi remember, di ba, kung maaalala nyo, pinag-usapan natin yan, there is only one hospital for the veterans. Ibig sabihin, sa mga uniform personnel na retired na, yan lang yung veterans ho yan. Talagang pumipila ho daw ang mga tao. Hindi na ho kayang i-accommodate. That's why they decided to transfer. Kaya lang, nagmagaling ho yung pulis. Nagmagaling ho si Colonel Dr. General kataas-taasang pulis. At sabi niya, hindi, sasaraduhan kita ng pinto. Hindi ganun. Sasaraduhan kita ng pinto. At yun na nga. At syempre, bilang security na naka-assign kay VP Sara Duterte, medyo tinabig po. Hindi naman po sinampal, hindi naman po hinampas. Tinabig lang po. Ginanon lang yung kernel doon. At yun na ang bunga ng pagrereklamo niyang walang kwenta. May malamang sa malamang, may basbas ho ito ni PNP chief. Kasi hindi naman po gagalaw yun ng ganun Hindi naman po gagalaw yung pulis ng gano'n kung walang basbas. Tandaan nyo, Vice President yung kinakalaban mo. Gagalaw ka lang ng basta-basta. Siyempre, sasabihin mo yan sa boss mo, boss, ano to? Anong gagawin natin? Inapi ako dito. Kaya dito mo malalaman na itong si PNP Chief Marbil ay very, very, very biased and political. Bakit kanyo? Kasi doon sa time na yon, yung kernel keso kuno natabig, nagdemanda na kagad. Tama, mali? Bakit? Yung authority nga, matapang si Marbil dahil doon nga sa Congress. Dahil alam naman natin, Congress ang nagpakulong dito sa Chief of Staff ni VP Sara Duterte. Dito ka magtataka. Pero nung inaapi na, tinatarantado na, binubuli na yung kanyang opisyal na si Grijaldo sa Kamara, hindi man lang siya nag-lift ng finger para suportahan ang kanyang tauhan. Bakit? Pag ginawa niya yun, makakalaban niya Kamara. Kaya tuloy dito, ini-interpret ng mga ibang mga nanonood, netizen at mga mamamayang Pilipino na sandali, ano ba ito? Sariling pulis ba ito ni Romualdez? Ito ba'y tao ni Romualdez o tao ng ating presidente? Kanino na hubang sumusunod na boss itong si PNP Chief Marbil? Ha? Kanino ka na ba sumusunod ngayon? Kay Speaker o kay Mr. President? As far as I remember, ang Commander-in-Chief nyo ay yung ating Pangulo, hindi ho ang Speaker of the House. Sa matter of fact, hiwalay nga kayo dyan. Di ba? Pero ang dating ng mga pangyayaring ito, parang pinatutunayan mo na may ganun sa'yo si Speaker. Kaya tuloy, di ba, naalala nyo may mga chismis na
si Speaker daw ang naglagay dyan bilang PNP chief. Kasi tandaan ninyo what we are presenting is not fake news. We are presenting evidence and it's up to you kung ano ang iyong konklusyon. Kasi kung maaalala ninyo, meron sinabi si Bato. Di ba? Meron sinabi si Bato, meron daw lumapit sa kanyang opisyal ng PNP. Kinausap daw. Sabi ni Bato ito, hindi po ako nagsabi nito. Kinausap daw ng pamunuan ng Kamara at sinasabing ilaglag mo lang si Duterte. Ikaw ang susunod na general. Ikaw ang susunod na PNP chief. Ilaglag mo lang daw si Duterte. Iaangat ka, parang ganun ang dating ng usapan. I'm not sure kung ano yung eksakto, pero merong binanggit na ganun si Senator Bato. Ngayon ang tanong, dahil ba doon? Dahil tandaan ninyo, ang nag-utos at kumausap daw dito ay pamunuan ng Kamara. Kaya tuloy nagkaroon ng agam-agam na itong si PNP Chief Marbil, kaya naging PNP Chief yan at nalagpasan niya yung ibang mas matikas dyan. Mas marami daw mas matikas dyan Mas marami daw nauuna Mas senior dyan na dapat second in line na. Ibig sabihin, after ng PNP Chief, sila na dapat ang PNP Chief. Pero nilagpasan daw ni Marbil. Kaya tuloy ang daming agam-agam na nagsasabing, baka nga, dahil close nga itong si Marbil kay Speaker. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ito kaya ay merong basihan? Ilagay nyo nga dyan. Oo, may basihan yan. Oo, muka. Sa tingin namin, bata talaga yan ni Speaker. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ako nagtatanong lang Ako ay minumulat ko lamang ang inyong kaisipan sa mga pangyayari sa ating bayan. It is not for me to say kung ano ang dapat nyong paniwalaan. Pero kayo po ang mag-conclude. Ako ay nagpipresenta lang ng mga facts. Okay? Ako ay nagpapakita lang. Ito yung mga nangyari noong nakaraan. Ito yung mga usapan. Kaya ako ay nagtatanong sa inyo mga kababayan. Sa tingin nyo ho ba? Itong si PNP Chief, bata. Hawak sa liig ni Speaker Romualdez. Ito pa ang isang halimbawa niyan dahil dito sa kaso-kaso dito sa QCPD. Alam mo, ang tindi nito mabubuking mo talaga dito yung yung nangyari doon sa detalye ng kanilang demanda. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan ng umunoy pananakit ng kanyang kampo sa mga pulis habang inililipat sa ibang ospital ang Chief of Staff ng OVP. Nakatutok si Rafi Tima. Kuha ito Nobyembre noong nakarang taon nang pilit ilipat sa St. Luke's Medical Center si Atty. Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat, pinangunahan... Ayan sinara po. Apakatarantado lang Nandun yung ating Vice President. Tingnan nyo. Tingnan mo itong pulis na to. Binabantayan nga siya sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat, pinangunahan mismo ng... Munti kang pang ipitin. BP Sara, tandaan nyo yan Tandaan niyo yung pagmumukha ng pulis na yan, yung opisyal na yan, na munti ka nang ipitin kayo. Ni Atty. Lopez na si Vice President Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng PSG na nakadetail sa bise. Sa kaguluhan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief ng QCPD District Medical and Dental Unit, na itinulak, sinigawan at ginamitan daw siya ng puwersa ng kampo ni VP Sara. Si Police Lieutenant Colonel Villamor ang napag-utusan noon na dalhin si Atty. Zuleika sa VMMC matapos sumama ang kanyang pakiramdam. Napag-utusan daw na dalhin sa VMMC. Alam mo, ang tanong, sino nagutos? Kaninong otoridad? Yun po ang tanong dito. On whose authority? Kanino nanggaling ang authority na yan, yung pag-utos na yan? Yan po ang tanong natin. Kasi napaka-importante yun yan. Para malaman natin, ano ba talaga ang nangyayari dito sa PNP? Sunod-sunuran na lang po ba talaga sa speaker ito? Kaninong kautusan yan? Malalaman natin yan, unya-unya. Ipapakita natin dito yan. Malaman natin kung kanino at sino nag-utos yan. Pang nasa detention facility ng Kamara. Dahil sa insidente, sinampahan ni Lieutenant Colonel Villamor ng reklamong direct assault,
disobedience to authority. Oh, pasampa-sampa pa si Kuya, kala niya. Susuportahan siya ng boss niya. Hindi, alam niyo mga kababayan, ito makinig kayo na mabuti. Kayong mga kapulisan, tapat natin sa At grave pagmumukha ni coercion, Sir. sina Vice President Sara. Yan. Sir, kayong mga pulis, stay away from politics. I'm telling you, ang politika, mabilis magpalit yan. Mabilis magpalit ang mga opisyal at ibinoto ng taong bayan. Kayo, mahaba pa karir ninyo. Di ba? Unless, it's worth it. Yung pagkiling nyo sa politika. Di ba? Mahalagang mahalaga. Gaano kaya kahalaga yun? Ang pagkiling ninyo sa politiko. Kasi kung talagang ikaw ay seryoso, ito, alam mo ito ng mga kapulisan. Sigurado ako alam mo yan. Na hindi ka, you would kiss ass a little doon sa mga opisyal ng gobyerno na binoto ng tambayan. Alam natin yan. Anong lingwahe nyo? Konting tabi. Pero hindi mo isasagad. Pag sinagad mo, masakit. Gago! Hindi wag mo isasagad yung pagkiling mo sa isang politiko. Bakit kanyo? Kasi mapapalitan yan someday. And there is always a big possibility na ang papalit dyan ay yung kalaban yan. Pag masyado kang dumiin, naku. Kanina, sumagad. Ngayon naman, dumiin. Gago! Totoo yan. Pag masyado kang dumiin, doon sa politiko na yun, pag nawala yan sa kapangyarihan, saan ka pupulutin, kuya? Yang ginawa mo kay Vice President Sara Duterte, saan ka pupulutin pagdating ng panahon, di ba? Saan? Baka barangay Tanod, hindi ka na. Payagan Di ba? Kasi nga, dahil sa pagsipsip ninyo, doon ko sino mang animal na nag-utos sa inyo na ilipat yung chief of staff. Tandaan ninyo, ang Office of the Vice President, lahat ng karamihan, nandun ako karamihan ng mga nandun, mga abogado yun. Ang mismong Vice President natin, abogado. Alam nila ang kanilang karapatan. Tandaan ninyo hindi po akusado yung Chief of Staff ni VP Sara Duterte. Hindi po kriminal. Hindi po convicted. Siya ay resource person na na-contempt lang. It doesn't mean guilty siya or anything. O it doesn't mean na meron siyang kasalanan. Talagang tarantado lang at abusado ang kamera. Tapos susunod kayo sa utos na pabalang, mali, at hindi naaayon sa batas. Tapos, pag nagalit yung boss nung inuusig ninyo, magdedemanda kayo ng ganyan. Maling-mali yung ginawa ninyo, sir. Maling-mali. Kita nyo, piskal na nagsabi, di ba? Prosecutor's office na nagsabi. Walang timbang niyang akusasyon. Di pahiya kayo niyan. Hindi, mga kababayan, simple-simple, di ba pahiya ho sila niyan? Pahiya kayo sa ginawa ninyong yan. Hindi nyo ba nakikita? Enjoy na enjoy kayo. Hindi, didemanda namin si VP Sara Duterte dahil ganito siya, ganito siya. Ano sabi ng prosecutor's office? Tapon nyo na yung basura nyo na yung demanda nyo. Wala kayong basihan, wala kayong ebidensya. Hindi, hindi ako nagsabi niyan. Ito, Isang pakinggan. Colonel Raymond Dante, Pitina La Chica at mga Janet Jane Does. Ang reklamo, dinismiss ngayon ng City Prosecutor's Office ng Quezon City. Quezon City Prosecutor's Office. Don't tell me, hawak ni Vice President yan. Hindi hawak ng Vice President yan. Ang Prosecutor's Office, hawak po yan ng DOJ. At at the same time, kahit pa paano, masasabi nating hindi naman po masasabing hawak ng Vice President yan. Malabo ho. Malabo na magkakaroon ng impluensya ang Vice President yan. Pero nakita kasi nila Alam mo ako, naniniwala talaga ako. Naniniwala pa rin po ako sa ustisya. Bakit kanyo?
Kasi alam nyo, kahit ko kay Pastor Kibuloy, merong pong hinihiling ang kampo ni Pastor Kibuloy ngayon na patungkol po sa bail niya. Alam nyo ang kwento sa akin, hindi ko na lang sasabihin kung sinong bumulong sa akin. Nakita ko. Ayoko na lang magsalita. Baka madulas pa ako. Pero nalaman ko kung anong nangyari doon sa hearing na yun. At talagang yung pahiya yung nag-aakusa doon sa ating pastor. Na si Pastor Kibuloy. Nag-aakusa talaga namang napahiya dahil palpak lahat. Halatang nag-iimbento, nagchichismis. Kaya nga I think there is a big possibility na makalaya pansamantala si Pastor Kibuloy. Yung makapag-bail si Pastor Kibuloy. Kaya lang, ang pwedeng o ang posibleng mangyari ma-impluwensyahan yung judge. Sigurado ko. Ako, ito wala akong ang hirap magsinungaling. Wala akong alam. Pero sigurado ko may nag-iimpluwensya dyan na politiko. Tandaan ninyo, ang gustong magpatumba kay Pastor Kibuloy, walang iba kung hindi itong gobyernong to. So sigurado ko, one way or another, inu-impluwensyahan ng kalaban ni Pastor etong judge. Pero ako, may tiwala ako sa justice system natin sa Pilipinas. Kaya kayong judge, naniniwala ako na kasi itong mga to, hindi naman po ito pwedeng tanggalin . Hindi once na nandyan na yan, hindi ito pwedeng tanggalin ng kahit sinong politiko o kahit presidente pa. Hiwalay po ang mga judge, kaya nga judiciary yan . Hindi sila kayang totaling impluwensyahan o totaling, alam mo yun, ihawakan sa leeg. Pero depende na lang yan sa mga alok. Depende na lang din yan. Pero ako, naniniwala ako dito sa particular na judge nito na ito'y matino. Sa tingin ko po at ang aking panalangin ay ikaw ay magdesisyon na aayon sa inyong konsensya at sa inyong conviction. Sir, ma'am, kung sino ka man po na judge, huwag ka magpapadikta sa mga politiko. Dahil nga, tulad na sinasabi ko dito sa nangyari dito, di ba? Yung opisyal ng PNP na nagpadikta sa politiko, mapapahiya tuloy. Bakit? Ito ang paliwanag. Bakit mapapahiya? Nung pinresinta na yung mga ebidensya, nga. Literal, nga. Kasi nga alam nyo, hindi pwede tayo mag-imbento lamang ng demanda. Pag nakaabot na sa husgado at nakaabot na po sa cross-examination ng mga abogado, ay naku po. Kung ikaw yung nagsisinungaling, nga ka sigurado. Iiyak ka. Kung nagsisinungaling ka, pero pag kung totoong sinasabi mo at malakas ang loob mo, talagang sigurado yan. Hindi ka matitinag. Di ba? Eto, pakinggan kung anong nangyari dun sa kaso, kung bakit na-dismiss kaagad, na basura. Sa desisyon, sinabi ni Quezon City Prosecutor Vimar Barciliano na sumobra si Villamor sa pag-discharge ng kanyang kapangyarihan. Sumobra daw yung pulis sa kanyang ng kapangyarihan. The alleged commission of direct assault, disobedience to authority and grave coercion is not supported by evidence. Ang sakit ng bangs. Pahiya pa kayo. Sumobra daw kayo, according sa news na ito, sumobra daw kayo sa inyong authority, yung pagpapatupad ng inyong authority. Hindi raw niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. Hindi niya napatunayan. Ibig sabihin, di ba? You have to prove na you have the authority at that time. Kasi again, hindi po akusado, hindi po kriminal, hindi po PDL ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte. Kaya nga, whose authority? Di ba? Are you representing para gawin yun? Wala akong naipakitang ebidensya. Hindi niya naipakita kung sino nag-utos sa kanya. Pumunta lang siya basta-basta doon.
feeling ko, kapatid, feeling ko, naghugas kamay yung nag-utos sa'yo. Sa madaling salita, nilaglag ka. Hindi kasi, eto. Ganito ang nangyari. Sabi ng korte, o sabi ng prosecutor, siguro, tinanong dyan, kaninong authority ka? Sino sinusunod mo? Sinong anong batas o kaninong command? Sino nag-utos sa'yo na para i-implementa yung gusto mo mangyari? Siguro, ewan ko ito ang nangyari, hindi ko alam. Siguro, kinausap niya yung boss niya, uy, boss, di ba inutusan niyo ako? Di ba inutusan niyo ako pumunta doon tapos gipitin itong chief of staff, ilipat doon sa pangit? Di ba inutusan niyo ako? Ano kaya ang sinabi sa'yo nung nag-utos sa'yo? Baka naman sinabi niya sa'yo, problema mo yan. Hindi ko na problema yan. Wag mo na ako isangkot diyan. Basta sagutin mo na lang yan. Sabihin mo, basta inutusan ka. Kasi remember, lahat po, alam nyo ba, pati sa checkpoint, pati sa pag-discharge ng mga tauhan, alam mo yung paglagay ng tauhan, lahat po yan, di papel ho yan sa PNP. Kaya nga meron tinatawag, kahit sa AFP, ganun din yung mission order, di ba? Meron po yung mga yan. Hindi po pwedeng tatambay lang yung pulis dyan. Halimbawa lang sa checkpoint. Who's under authority? Sino nagsabi sa'yo mag-checkpoint ka dyan? So meron yan. May meron ka mission order, di ba, na sinusunod. May papel ka. Hindi pwede yung, hindi, ako lang ang nagdesisyon. Trip lang namin, di ba? We are here to protect and serve. Hindi ganun yun. Dapat lahat yan papel. Lahat po yan. Kung anumang utos na iutos para ipatupad ng kapulisan, ng opisyal, ng PNP, lahat po yan nakasulat at pirmado kung sino man yung nag-utos na higher authority sa'yo. Pirmado niya yan. Kasi for the record yan hindi ka gagalaw nang wala kang nag-utos sa'yo. Dito, nung tinanong siguro, sino nag-utos sa'yo na pumunta doon, tapos kunin yung chief of staff at dalhin sa ganito, wala siyang sinabi. Bakit wala siyang sinabi? Alam niyo na. Bakit wala siyang sinabi? Baka malamang sa malamang nilaglag ka nung nag-utos sa'yo. Siguro sabi, hindi, saluhin mo na lang yung problema. Kasi pag nalaman pa na inutusan kita, malalaman nila na inutusan lang din ako. Kasi korte yan hindi pwede yung magpalusot ka sa korte. Malalaman at malalaman kanino yung utos na yon ang gagaling. Remember, walang committee doon Ibig sabihin, hindi naman nung magkakausap yung committee. Kasi madaling araw yan ito ang gagawin natin. Ito gagawin ito utos namin sa inyo. Implement these rules. Walang ganun. Tulog pa yung mga yun kaninong authority? Sinong bumulong sa'yo? Hindi niya ngayon masabi Bakit? Delicates Kasi pag may papel yan, dyan papasok yung pwede kang makasuhan na nag-utos ka ng illegal. Dahil nga sa wala, sabi sa'yo ng korte, wala kang pinresentang ebidensya na meron kang authority na pumunta doon. Hindi mo kakanta Ang dating mo, abusado ka. Bakit ka nagpunta doon nang wala man lang ka-order sa'yo? O baka naman talagang ayaw mo lang din ilaglag yung nag-order sa'yo na pumunta doon. Sino yun? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung sino yung nagutos sa akin. Basta, habang kumakain ako, biglang pumasok sa ulo ko, puntahan ko sila sa, gipiting ko sila. Ganun lang basta-basta yon. Ano to, robot? Alien ka? Alien. Biglang pumasok sa utak ko. Pupuntahan ko sila, ililipat ko sila, sabi siya. Kasi ganun na nangyari, walang utos Ang paninigaw at pagtulak ng mga akusado, reasonable din daw ayon sa ebidensyang nakita. Yung pagtulak, yung ng akusado na si Vice President Duterte, ay isang reasonable. The said act
yung sinasabi nung pulis is rather justified because he is unrelenting despite his previous display of aggression. Her reaction was a spontaneous and legitimate outburst triggered by his provocation. Dahil pinrovoke nga siya, kaya nga, ayun po. Dahil sa pinrovoke siya, mga kababayan, kaya reasonable lang daw yung pagtaas ng boses ni VP Sara Duterte. Oh. So, paano yan? Nagmukha po kayong tanga dyan. Hindi. Nagmukha po kayong tangang kapulisan sa ginawa ninyo yan. Bakit? Walang nag-utos sa inyo. Hindi nyo mapresenta kung sino nag-utos sa inyo gawin yan. Pangalawa, reasonable naman. Ibig sabihin, yung sinasabi nyong abusado o yung sinasabi ninyong lumabis ang Vice President, sinasabi ng korteng, tama lang, reasonable yun. Kawawa naman kayo. Nga ang abot ninyo, di ba? PNP Chief Marbil. Ano na? Anong petsa na? Baka pwedeng maisipan mo mag-step down na. Ang dami na nabibwisit sa inyo, sir, eh. Baka gusto ninyong bumaba na. Huwag na kayong pumayag na extend pa ng Pangulo. Oh, by the way, happy birthday, ah. Birthday niyan, eh. Kaya nga dapat retired na yan, eh. Dapat magre-retire na yan kasi pag naging pag umabot na siya dun sa edad na dapat mag-retire na siya. Eh kaya lang meron niya lumulutang-lutang ngayon na kwento na parang actually medyo sila, nadulas nga sila doon, eh. We need stability kaya it is good na ituloy yung PNP chief. So parang sinasabi nila na medyo destabilize na yun. Merong nangyayaring destabilization o merong nangyayaring pagyanig sa PNP chief. Kasi may narinig ako interview, yun ang sagot, eh. To be more stabilized and secured. We would good sinapian, eh. It would good to continue PNP Chief Marbil. PNP Chief Marbil, kung may natitira pa kayong honor, mag-resign na talaga. O kaya mag-retire na kayo, magpahinga na kayo. Tulog na. Meme na kayo, meme na. Mag-motor-motor na lang kayo. Motor-motor na lang tayo, PNP Chief. Ika na. O di kaya, maganda, bantayan mo na lang yung sa Marilaki. Ang speaking of Marilaki. Ang tagal ko na kasi sinasabi yan sa Marilaki, di ba? Meron na naman na disgrasya. Ang tagal ko na sinasabi yan sa putang yan, ang Marilaki na yan. Ang dami-daming kamote dyan, eh. Hindi ko nga maintindihan ba't tayo nagugutom, eh. Sa Pilipinas. Ang daming kamote. Andiyan lahat sila sa Marilaki. Nakapwesto, nakatayo. Yung iba naman, lumilipad. Ang dami-dami dyan. Hindi, gusto ko lang magkomento sa Marilaki, no? Man, although sabi ni Coach Oli, meron na daw, nilagyan na daw. Ang tagal ko na sinasabi, lagyan nyo ng hams yan. Oh, di ba? Kasi dati daw, yung nilagyan ng parang puti, nilagyan sa malayong lugar naman din. Ibig sabihin, hindi doon sa talagang Devil's Corner. May tawag dyan, Devil's Corner. Eh. Dahil yung demonyo, maraming kinukuha dyan. Eh. Hindi ko rin alam sa mga gagong nagpangalan yan. Devil's Corner yan. Parang enjoy na enjoy pa kayo na kinukuha kayo ng demonyo. Di ba? Tapos nilagyan ng puti, pero malayo din naman. Ibig sabihin, kasangkot yung DPWH kung sino man naglagay ng animal na puti-puti na yun. Yung parang puti-puti na gano'n na parang gumaganon-ganon ng konting daanan. Dapat talaga, lagyan nyo ng hams yan. Eh, may pinakita sa akin si Coach Oli na picture. Oy, tingnan mo, nilagyan na yung hams. Yung gusto mo mangyari, nilagyan na yung hams yung Marilaki.
Pero wag ka, may nagsabi sa akin pulis na naka-estasyon dyan. Dating naka-estasyon dyan. Sabi niya sa akin, alam mo, hindi rin masusolusyonan yan ng hams. Bakit? Dudukutin din yan ng mga tanga-tangang kamote dyan. Tatanggalin din ng mga kamote rider yan. Yung kasi yung hams po, hindi po yun yung hindi ho yung semento. Yun yung parang dilaw na may itim, yung parang rubber lang, tapos lang siya, tawag dito, dinril lang, iniscrew lang. Sabi niya sa akin, naku, tatanggalin yung mga kamote yan sa madaling araw, tingnan mo, nanakawin lang yan. Okay, sabi ko, kung lagyan na lang ng hams, yung talagang semento, sabi niya, hindi, babakbakin din yan. Pag ginawa pa nila yon, iniisip ko kung anong batas ang hindi ko masusunod o malalabag ko. Plano ko, pupunta na lang ako dyan sa Marilake, tapos babakbakin ko na lang yung karsada. Para hindi na hams, bakbak na talaga. Kasi yung hams, pwedeng bakbakin yun ng mga tarantadong kamote, di ba? O kaya nakawin. Pero pag binakbak mo na yan, as in hinukay mo, yung lalagay mo ng mga parang samun, di ba? Parang ganun. Ganun. Pag hinukay mo yan, walang mga kamote dyan na magtsatsaga pang sementohan niya kasi gagastos na sila. Di ba? Kasi ganyan ng mga Pilipino Gagawa at gagawa ng paraan para maging tanga. Gagawa ng paraan para maging gago. Kaya gawin natin, bakbakin natin yan. Bakbakin natin tapos patambayin natin niya si Marvin. Dahil siya rin naman yung galing-galingan, bida-bida, dyan na natin ilagay ang kampo ng PNP chief sa Marilake. What do you think? Di ba? Ilagay natin ang kampo dyan ni PNP chief sa harap. Sigurado ako maraming... Hindi kasi sa totoo lang, kung gusto naman talaga nila magawa ng paraan yan, kaya naman Diba? Kaya lang, wala Walang Inantay munang may mga mamatay. Mag-trending. Inantay muna siguro nila magkaroon ng Superman. Tsaka nila gagawa ng paraan yan. Pag hindi nyo pa ginawa ng paraan to ngayon, naku po. Nagbabalak na ako. Tatanungin ko lang yung mga abogado ko. Anong batas ba ang aking malalabag kung sakaling ako na mismo maghukay dyan? Hukayin ko na. As in, hukayin ko. Para wala na talaga mag-banking. Wala na rin dadaan. Actually, may nagsuggest nga sa akin, magtayo daw ng punerarya dyan. Since maraming namamatay dyan, kikita daw ako. Ano sa tingin niyo? Ano kaya solusyon ang pwedeng gawin dyan? Sa mga kamote dyan. Anyway, tuloy natin itong topic na to. Ng mga prosecutors, wala rin daw ni isa sa mga witness ng complainant ang nag-corroborate sa mga ginawa niyang akusasyon. Tingnan mo. Wala din nag-corroborate and listen. Mga, 90s babies, corroborate and listen. Di ba? Walang ganun. Walang witness na nagsabing totoo. Parang mag-isa lang siya nag-akusa, mag-isa lang siya nakakita na inabuso siya at nagmalabis ang Vice President. Siya lang ang nakakita. Walang ibang witness. Palpak di ba? Malaking kahihiyan ito sa PNP. Dito siya nangyari na ito. Yung akusasyon nyo kay Vice President, malaking kahihiyan. Diba? Malaking kahihiyan po ang nangyari dito. Sana magising-gising na kayo na next time, wag na kayong sumunod sa mga politiko dahil yung mga politiko na yan, ginagamit lang kayo. Wag na kayo sumunod. Bakit? At the end of the day, sabi nga, ang ending, kayo pa ang mali, kayo pa ang napapahiya. Diba? Kayo pa ang nawawala ng integridad. Pero yung mga boss ninyong sinusunod ninyo, ayun, kumukuya-kuy lang sa bahay nila, sa yate nila, humihit-hit, di ba? Hininga namin ng pahayag si Police Lieutenant Colonel Villamor at ang QCPD, pero wala pa silang tugon. At para sa GMA Integrated News. Siyempre naman, tutugod ka pa ba kung... Hindi, tutugod ka pa ba kung ganyan napahiya ka na? Wala, tahimik ka na lang. Mali. Sabi ko naman kasi sa inyo, next time, matuto na tayo. Huwag ko tayong basta-basta sunod lang sa utos nang wala kayong papel, nang wala man lang, alam mo yun. Kasi pagdating sa dulo, kayo malalaglag.
Hindi, alam mo na mga kapulisan to. Sabi ko nga sa inyo, dami kong kaibigang pulis eh. Lahat ng bagay, di papel yan. Lahat yan may order. Hindi pwedeng wala kang letter order nga yung tawag sa kanila eh. Sa AFP naman, mission order. Hindi pwedeng wala kang letter order o mission order tapos gagawa ka ng isang bagay o mag-ooperate ka nang wala kang letter order. Alam mo, pagka nagkabulilyaso sa korte, ikaw ang mapapahamak. Ikaw ang mananagot. Kasi nga, wala kang authority. Yan ang nangyari dyan eh. Malinaw pa sa malinaw, walang authority. Una, yun ang sinabi. Walang authority na ikaw ay ano dyan ng iyong utos o magpatupad ng batas dyan. Wala kang authority. Una yun. Pangalawa, walang nag-collaborate sa'yo na meron pang abuso sa parte o merong pagiging pagtapik o pananakit ng tauhan ni BP Sara Duterte. Walang witness. Kahit siguro yung mga kasamaan mo, hindi na natakot na eh. Mag-witness eh, kasi alam nilang hindi totoo. So, pahiyang-pahiya po kayo dyan, PNP. Huwag nyo nang ulitin yan. Diba? Pagsabihan nyo yung mga tauhan nyo na huwag nyo gayahin si Torre. Gaya kayo ng gaya kay Torre. Si Torre, yung OA na OA, magpapatala ng ilang batalyon. Isa lang ang huhulihin, pastor pa. Maghuhukay ng... Tingnan ninyo. Ito, maniwala kayo sa maniwala. Darating ang panahon, kawawa itong mga opisyal na sumunod sa utos ni Torre na kinasuhan ng KOJC. Bakit to kanyo? It's a place of worship, maghuhukay ka. Yun po ay paglabag sa batas, pambabastos sa relihiyon ho yun. Place of worship. Anong napatunayan mo? Asa na yung heartbeat? Nasa Quezon City. Wala ho dyan sa KOJC sa Davao. Heartbeat pa kayo na napatunayan nyo. May mga daga. Hukay kayo ng hukay. Sasabihin nyo walang hukay kahit may mga picture at video na lumalabas. Ang dami kong alam dyan eh. Ang dami kong alam. Kawawa talaga kayo dyan. Yung mga nag-implement ng maling unlawful order dyan sa KOJC, napakagaling na mga abogado ng KOJC. Sasagarin kayo hanggang dulo. Sisiguraduhin na mananagot kayo. Mga nagsumunod sa utos, sa mga maling utos. Huwag niyong gayahin niya si Torre. Kayong kapulisan, huwag niyong gagayahin niya si Torre at si Marbil. Maawa kayo sa sarili niyo dahil sasagutin ba nila kayo kung sakasakaling in the future haharap na kayo sa kaso? Hindi. Sa tingin ninyo, tutulungan kayo niyan, bibigyan kayo ng abogado? Hindi. Kayo magbabayad ng abogado niyo. Retired ka na, humaharap ka pa sa korte. Tandaan niyo yan, ha, mga kapulisan. Akala ninyo pagtapos na ang inyong trabaho bilang PNP, ligtas na kayo? Darating at darating ang subpina sa inyo, ang warrant sa inyo in the future. Yung mga connection ninyo, wala na, retired na. Wala na sa PNP. Wala na, hindi na mga opisyal, hindi na mga politiko, retired na. Mga after ilang years yan bago lumabas yung mga subpina at warrant ninyo. Sino ngayon na magpo-provide ng abogado? Kayo. Magkano acceptance fee sa abogado? Yari kayo. Ubus ang pera ninyo, sigurado yan. Tandaan nyo yan. Dahil sinulat ng mga abogado ng KOJC kung sino yung mga hindi sumunod sa batas. Iisa-isahin kayo. Di ba ho? Dahil ginago ninyo. At maniwala ko kay ibang ako ayoko na lang magsalita pero ibang klase dumiskarte ang KOJC. Pag sila o nagdemanda, meron ayoko na lang magsalita. Ang chismoso mo, banat ba? Kaya isang chismis lang, hindi ko na lang papangalanan. May isang nag-libel kay pastor noon. Isang media. Tapos dinimanda, I think hindi pala kay pastor, sa KOJC nag-libel. Dinimanda ng lahat ng chapter ng KOJC sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
Mantakin mo yun, pupuntahan yun ng media na yun. Diba? Kasi nga, alam mo naman. So, ano nangyari? Ayun. Basta. Hindi ko na pwede ituloy. Pahiyaho yung media na yun. As in, pahiyaho. Talagang, nako, lumuluhod ho. Dinaig pa nila yung lumuluhod sa simbahan. Ganun, no? Eh, kasi nga po, gawin nyo lang yung tama. Huwag kayong basta-bastang sumusunod lang sa utos dahil lang inutusan kayo para siraan nitong dahil kalaban. Kawawa kayo. In the long run, kayong kawawa. In the long run, pag kailangan nyo ng abogado, hindi nila kayo tutulungan. Maniwala kayo. Kaya kayo mga kapulisan, huwag kayong tutulad dyan sa amo ninyo. Dahil pag kayo na-demanda, hindi naman kayo tutulungan ng amo nyo. Wala, retired na yan. May take-home pay na yan. Ikaw ang haharap sa kaso mo. Hindi biro yun. Yeah? Oh. Kaya hanggang dito na lang po muna tayo mga kababayan. Isang tagumpay ito sa ating Vice Presidente. So sigaw natin, Sara Duterte! 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 Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kits ulit tayo sa susunod na ating upload.